Kanina pa kita hinahanap. Andito ka lang pala. Napatingin si Lindy sa kanyang likuran. Naroon si Magnus at nakatunghay sa kanya mula sa labas ng kulungan ng baboy. Nakakunot ang noo nito, at bahagyang nakatikip ang kamay sa ilong. Sorry, narinig ko kasing umiiyak si Chuche, ani niya. Muling pinagpatuloy ni Lindy ang ginagawang pagtingin sa mga bik. Chuche, tumango si Lindy. Tinuro niya ang nakahigang baboy na ngayon ay nagpapasuso. Siya si Chuche. Ito naman ay mga anak niya. Lalong nangulubot ang noo ni Magnus. Hindi siya makapaniwala na may pangalan pa ang baboy. Napailing-iling siya hanggang sa mahadjap ng mga mata niya ang pulang bagay na nakatali sa isang paa ng baboy. Kanina pa siya nakakakita ng mga hayop na may pulang tali sa paanan, pero hindi niya binibigyan ng pansin. Bakit mo ba ako hinahanap? Nagugutom ako. Si Lindy naman ang nangunot ang noo. Hindi ba kakakain lang natin ng hapunan? Yes, but I'm hungry again. So, finish that already. Gusto kong busog ako bago ako matulog. Napanganga si Lindy. Nilingon niya ito, pero nakitang papalayo na ito ulit. Nakanguso at halatang nababahuan sa paligid. Napailing na lamang siya. Ano bang tiyan ang mayroon siya? Pagkatapos ni Lindy ay nagpunta na siya sa kanyang silid para maligo muna. Hindi na naman niya alam kung nasaan ang binata. Wala kasi ito sa loob ng mansyon noong pumasok siya. Hindi pa naman ito nabibigyan ng silid ni Myrna. Pagbaba niya ay pumunta na siyang kusina. Hindi niya alam kung ano ba ang iluluto para sa binata. May mga pagkain pa naman dito. Napabuga ng hangin si Lindy. Nasaan na kaya iyon? Minabuti niyang hanapin muna ang binata para tanungin ito. Pero hindi pa man siya nakakalabas, ay nakita na niya itong papasok ng mansyon. Magnus, saan ka galing? Tanong niya. Tumigil ang binata sa paglalakad, at agad na lumapit sa kanya. Natigilan pa si Lindy noong bigla siyang hinawakan nito sa kamay, at hinhila papanhik sa itaas. Hoy teka! Saan ang kwarto mo? Nanlaki ang mga mata ni Lindy. Agad niyang tinulak ang binata, at niyakap ang sarili. Anong ibig mong sabihin? Sandaling napaisip si Magnus. Nangunot ang noo niya, noong makitang nakayakap sa sarili si Lindy. Are you serious? Huwag kang mag-alala. Wala akong balak na galawin ka. I just need to confirm something. Napalunok si Lindy. Unti-unti siyang tumayo ng maayos, at nag-iwas ng tingin. Bigla siyang nakaramdam ng pagkapahiya. Para bang ibig sabihin nito, ay hindi nito magugustuhan kahit katawan lang niya. Sexy naman siya ah. Ano ba kasi yun? Itinaas ni Magnus ang kamay niya. Ano ang alam mo rito? Ikaw ba talaga ang gumawa nito? Tiningnan ni Lindy ang kamay nito. Yung ano? Yung bracelet ba? Yes, I finally saw each of your animals fit. Kaya pala kanina ko pa napapansin ang mga iyon. Napailing-iling si Magnus. Now where is your room? Napalabi si Lindy. Dito. Naglakad na siya. Binuksan niya ang pinto na kanilang madadaanan, at iginiroon si Magnus. Agad namang pumasok doon ang binata. Inilibot niya ang paningin sa paligid, at doon niya naalala ang nangyari sa kanya. Napasapaw siya sa kanyang ulo, at muling tumingin kay Lindy. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Nakilala mo ba ako? Oo naman. Ako ang nag-alaga sa'yo. Tsaka, paano ko sasabihin sa'yo, laging salubong ang kilay mo kapag kausap ako. Saka ka lang nagiging mabait sa akin kapag gutom ka. Namulsa si Magnus. Sorry, I didn't mean to be like that. Alam mo naman kasi kung paano tayo nag-umpisa, right? Hindi ko naman inakala na ikaw ang pakakasalan ko. So, ano na ngayon? Nalaman mo na ako ang nagligtas sa'yo. Tsaka, bakit ka ba may tama noon ha? Nag-iwas ng tingin si Magnus. Nothing. Let's go. Na-confirm ko nang ikaw yun. Ipagluto mo na ako, anito at naglakad na papalabas ng kwarto. Yun lang yun. Sumunod si Lindy kay Magnus. Bakit? You want money? Ha? Hindi ah. Ano, niligtas kita. And, naiikot ni Lindy ang kanyang mga mata. Bahala ka nga. Ani niya at nauna pang maglakad sa binata. Naiwan naman si Magnus na nagtataka, dahil bigla na lang naging nagsungit si Lindy. Unang beses niyang makita na umakto ng ganoon ang dalaga. What happened to her? Naiiling niyang sabi. Sinundan na niya ito sa kusina.
Ipinagluto ni Lindy si Magnus ng menudo. Kaunti lang dahil ito lang naman ang kakain at mabilis niya ring natapos, liwan na rin sana niya ito kaagad, ngunit bigla nitong hinawakan ang kamay niya. "Where are you going?" Nagtatakang tanong ni Magnus. "Papanik na. Gusto ko na magpahinga. Kasi bukas, sigurado akong magpapaluto ka na naman. Kawawa naman ako, di ba? Palagi na lang akong nagluluto para sa'yo." Hindi alam ni Magnus kung matatawa ba siya, o may inis sa sinabi ni Lindy. May pataas-taas pa kasi ito ng kilay, at marahang nanlalaki ang mga mata. "Cute. Ano? Ang liit mo pero ang dami mo palaging sinasabi. So kailangan palang matangkad para makapagsalita." Natawa lalo si Magnus. "Come on. Samahan mo muna ako." "Ayaw ko." Akmang hihili ng dalaga ang kamay, ngunit nauna siyang hili ni Magnus paupo sa katabi nitong upuan. Pinandilatan niya ito. "Ang kulit mo." "Thank you." Natigilan si Lindy. Nag-iwas siya ng tingin at napalunok. "Thank you for saving me that night. Thank you for cooking this tasty food for me. Thanks kasi kahit na hindi naman maganda ang pagkakakilala natin, ay mabait ka pa rin sa akin. I understand why you had to marry me. I'll be nice to you from now on." Biglang bumilis ang pagtibok ng puso ni Lindy. Hindi niya alam kung nagkakamali ba siya ng naririnig. Tiningnan niya si Magnus, at nakita niyang malapad ang mga ngiti nito sa kanya. Sa unang pagkakataon, ay nakita niya itong nakangiti ng totoo. Nang masaya. "Nasasarapan ka sa luto ko." "Yes. Kaya nga gusto kong natitikman ang luto mo." Kumibot-kibot ang labi ni Lindy. Pinipigilan niya sanang ngumiti. Ngunit hindi naman niya maitago ang saya na nararamdaman. Nagpasalamat sa kanya si Magnus. "Walang anuman." Nginitian niya ito. Hindi na siya umalis sa kinauupuan, at sinamahan si Magnus habang kumakain. Sa unang pagkakataon magmula noong ikinasal sila, ay ngayon lamang ang unang pagkakataon na nagkwentuhan sila ng matagal. Siguro nga hindi ginusto ni Lindy na magpakasal agad. Pero masaya na siya na unti-unti na niyang nakikilala ang asawa. "Anong ginagawa mo rito?" Nagtatakang tanong ni Lindy kay Magnus. Nakahiga ito sa kama niya, na para bang sarili nito. "Hindi ka ba binigyan ng kwarto ni Nanay Myrna?" "Binigyan? Mag-asawa raw tayo kaya dapat magkasama tayo ng kwarto. Pwede ba?" Namaywang si Lindy. Hindi gagawin yan ni Nanay. Alam ni Myrna na hindi naman naging maayos ang pagiging mag-asawa nila. Mabait man ito kay Magnus, ay sigurado si Lindy na hindi ito papayag na magkasama sila sa iisang kwarto. Huminga ng malalim si Magnus, at tinapik ang tabi nito. Tiningnan lamang iyon ni Lindy, at hindi umalis sa may dulo ng higaan. "Ha! Come here. Hindi ako hihiga sa tabi mo no. Lindy. I just want to talk with you. Aalis din ako pagkatapos nating mag-usap." Arko ang kilay ni Lindy. Pinag-cruise niya pa ang mga braso, at mariing pinagmasdan ang asawa. Hindi niya alam kung bakit parang biglang may kakaiba rito. Ilang minuto lang sila nagkahiwalay. "Okay." Naupo si Lindy sa sofa sa dulo ng kanyang higaan. "Pero okay na ako rito." "Ano ba yun?" Muling bumuga ng hangin si Magnus, at tinitigan ang dalaga. Matipid itong ngumiti kay Lindy. "I know, our relationship didn't started up like the others. Arranged marriage lang ang mayroon tayo. Pero naisip ko lang, bakit hindi natin subukan?" "Anong ibig mong sabihin?" Tinuro ni Magnus si Lindy at ang sarili. "Tayo, bilang mag-asawa. Wala ka namang boyfriend, hindi ba?" "Wala. Ikaw, hindi ba marami ka nang naging asawa?" Napangiwi si Magnus. "Ha? Saan mo naman narinig yan?" Nagkibit ng balikat si Lindy. "Hindi ba totoo?" "That's not true. I'm too busy to get married." Napalabi si Lyra. "Okay. Ano naman ang gusto mong mangyari? Bakit mo biglang naisipan yan?" "I don't know actually." Nangunot ang noo ni Lindy. Ilang sandali pa ay biglang namilog ang mga mata niya. Napasinghap pa siya, na para bang talagang hindi makapaniwala sa sinabi ng binata. "Huwag mong sabihin na nagkakagusto ka na sa akin." Ilang sandaling tinitigan ni Magnus si Lindy bago tumawa. Nangunot naman ang noo ng dalaga, at nalilitong tiningnan ang asawa. Napalabi siya. "Anong nakakatawa roon?" Nagtatakang tanong niya. "Nothing. You are really funny, Lindy."
Tumayo na si Magnus mula sa kama. Anyway, pupunta na ako sa kabilang kwarto. If you need anything from me, or... Tiningnan nito si Lindy pababa hanggang sa may ibabaw ng dibdib nito, na agad namang tinakpan ng dalaga. Napangiti si Magnus. Ngayon lamang siya nakaramdam ng ganito. Para bang natutuwa siyang asarin ng asawa. You want us to move on to the next level. Madali lang naman ako makausap, makahulugan niyang sabi. Napasinghap si Lindy. Lumabas ka na nga. Hinawakan niya ang braso ng binata, at hinhila ito palabas ng silid. Nag-iinit na ang kanyang mga tainga, dahil naieskandalo siya sa mga sinasabi ng binata. Hindi naman siya ganoon ka-inosente para hindi iyon malaman, kahit na wala pa siyang experience. Are you sure? Natatawang tanong pa ni Magnus. Dinilaan ni Lindy ang binata, at sinara ang pinto. Napasandig siya roon at huminga ng malalim. Pakiramdam niya ay mauubusan na siya ng hangin, dahil sa bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Nababaliw na talaga siya, pabulong niyang sabi. Dali-dali siyang nahiga sa kama, at isinubsob ang mukha sa unan. Kinabukasan, nagising si Lindy sa sunod-sunod na pagkatok sa kanyang pinto. Nakapikit pa ang kanyang mga mata, at tila ba ay ayaw pa talagang gumising. Sandali lang po, ani niya. Humikab siya at binuksan ang pinto. Nay, bakit po? Lindy anak, nakatanggap kami ng tawag mula sa ospital. Gising na raw ang papa mo. Pakiramdam ni Lindy ay bigla siyang nagising, at nagmulat ng mga mata. Talaga po? Oo, hala at maghanda ka na. Nakapagluto na ako ng pagkain, before sa papa mo. Sige po. Napangiti ng malapad si Lindy. Dali-dali niyang sinara ang pinto ng kwarto at naligo. Nagbihis lang siya ng bestida niyang may mahabang manggas, at mahabang lelayan. Bulaklakin iyon at takip na takip ang dibdib. Pagkatapos ay hinayaan niya na lang ang buhok na nakalugay, at wala nang inilagay na kung ano-ano pang kolorete sa mukha. Simple lang manamit si Lindy, at hindi marunong magayos. Ngunit kahit na ganun, ay litaw na litaw pa rin ang natural nitong ganda. Bilugan ang mga mata at mapula ang labi. Bahagya ring mamula-mula ang mga pisngi nito, na para bang may nakalagay ng blush on sa pisngi. Pagkatapos ni Lindy na mag-ayos ng sarili, ay lumabas na siya ng silid. Doon niya nakita si Magnus na papalabas pa lang din sa silid nito. Sandali siyang tumigil at nginitian ang binata. Good morning. Magiliw na bati niya sa asawa. Good morning, nag-aalangang sabi ni Magnus. Hindi niya maialis ang mga mata kay Lindy. Aaminin niya na masyadong makaluma ang suot nitong bestida. Pero hindi niya maitatanggi na maganda ang kanyang asawa. Tumikim siya. May lakad ka. Oo, gising na si Papa. Really? Pupunta kayo roon? Oo, Magnus. Pasensya na kung hindi kita malulutuan ng almusal ha. Umiling si Magnus. Wala iyon. Come on. Ihahatid ko na kayo. Namilog ang mga mata ni Lindy. Thank you, Magnus. Napangiti si Magnus. Ngayon lang niya nalaman na mas gumaganda pala ang asawa, kapag masaya ito. Magkasabay na silang lumabas ng bahay. Kasunod nila sila Myrna na may dalang ilang mga prutas, at pagkain para kay Don Fernan. Kotse na ni Magnus ang ginamit nila, para sa pagpunta sa lungsod kung nasaan nakakonfine si Don Fernan. Hindi mawala-wala ang mga ngiti ni Lindy, habang papunta sila sa ospital. Sa wakas ay gising na ang kanyang ama. Walang araw na hindi niya ipinagdasal ang paggising nito. Pagkarating nila roon, ay nasa isang VIP room na si Don Fernan, kaya roon na sila dumiretso. Papa, agad na tawag ni Lindy noong makita ang ama. Nakaupo na ito mula sa higaan nito, pero may nakakabit pa ring oxygen. Nasa kanan nito ang mama at ate niya. Agad na lumapit si Lindy sa higaan nito, at niyakap ang ama. Papa, salamat po at gising ka na. Dahan-dahan Lindy, mahina pa ang papa mo. Saway agad ng Paulina kay Lindy. Marahang tumawa lang si Don Fernan, at iwinaksi ang kamay. Hinagod niya ang likod ng anak habang nakangiti. Mas lalong gumanda na ang pakiramdam ko, at nakita na rin kita anak. Naikot ni Liza ang mga mata niya. Sa kanilang magkapatid, ay talagang paborito ng tatay nila si Lindy, kahit na hindi nito sabihin sa kanila. Nararamdaman niya iyon palagi. Sumangot-singhot si Lindy, at umayos ng upo. Okay na po ba kayo?
Wala na bang masakit sa'yo? Makakauwi ka na ba? Gosh Lindy, kagigising nga lang, di ba? Iritableng sabi ni Liza. Napalabi si Lindy. Sorry ate, masaya lang talaga ako nagising na si Papa. Why? Are you expecting na hindi na siya magigising? Nanlaki ang mga mata ni Lindy. Pero bago pa siya makatanggi ay muling bumukas ang pinto ng silid. Pumasok sila Myrna na may dalang mga pagkain. Napangiti si Don Fernan, habang ang mag-inang Doña Paulina at Liza ay napasimangot. Ngunit biglang nagliwanag ang mukha ni Liza, noong makita niyang pumasok si Magnus. Who is he? Tanong ni Liza. Magnus, what are you doing here? Nagtatakang tanong ni Don Fernan, noong makita si Magnus. Lumapit si Magnus sa kama, at tumabi kay Lindy. Mabuti at gising ka na tito. Sobrang nag-aalala sa'yo si Lindy. Nalilitong pinagpalit-palit ni Don Fernan ang mga tingin kay Lindy at Magnus. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ba sa'yo nasasabi nila tita? Nagpakasal kami ni Lindy. Napasinghap sina Liza at Paulina. Ikaw si Magnus Green. Magkasabay pang tanong ng mga ito. Ngunit sa kanilang tatlo ay higit na nalilito si Don Fernan. Tiningnan niya ang bunsong anak, at hinawakan ang kamay nito. Anong ibig niyang sabihin anak? Nagpakasal ka. Bakit? Papa, kasi. Mahal, sabat ni Paulina. Oo, kasi kailangan natin ng pera. Hindi ba matagal na ninyong plano ito ng kumpare mo? Pasensya ka na. Bakit mo nagawa to Paulina? Napakislot si Lindy noong biglang sumigaw si Don Fernan. Papa, ang puso mo. Napapikit ng mariin si Don Fernan. Hindi siya makapaniwala na ipinakasal ng kanyang asawa si Lindy sa anak ng kumpare niya para sa pera. Oo nga't matagal na nilang plano iyon, pero hindi si Lindy ang ipapakasal sa panganay ng kanyang kaibigan. Napabuga siya ng hangin, at mariing tiningnan ng asawa. Mag-uusap tayong dalawa.